po. Pero lahat yun, malapit na po kasi approved na po lahat yan eh. We'll provide na lang the committee with the detailed timetable, Mr. Chair, if that's okay. Yes. Thank you, Mr. Chair. Ang next question ko is, ang DOH ba is, ang PhilHealth is under DOH. Tama po ba? It's an attached, Mr. Chair, if I may, it's an attached agency po of the Department of Health po. And the PhilHealth Board po, just for the information of this committee, the PhilHealth Board, it's a 15-member board. 6 are ex officio, chaired by DOH Secretary and vice-chaired by myself, sir. Thank you. Okay. Ano ba ang ginagawa ng DOH to fast-track ito, Mr. Chair? Kasi gusto ko malaman, what is the role of DOH here? Kasi puro PhilHealth ang binibira natin, no? Sorry to use the word. Gusto ko malaman kasi DOH ang pinaka nasa taas, no? So, yan ang pinaka-mandate dapat. So, gusto ko malaman, what is DOH doing in this case, no? Kasi very obvious. No? Ang tagal. Benefits Committee, Board, ano ba nangyayari? No? Again, Mr. Chair, binabalik ko lang doon sa punto na nakafocus tayo sa excess fund, yes, pero ako, pinofocus ko, gusto ko mangyari, kailan ito mabibigay lahat na to? Hindi po mawawala ang problema ng zero subsidy na yan. I can assure you, next year, ganun din uli ang mangyayari niyan kung itong mga perang ito ay nandyan pa rin at hindi po ito magamit at hindi mabababa po dun sa ating mga kababayan may sakit. Dr. Domingo, would you like to respond? Thank you. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po kay Representative Wilbert Lee sa pagkakataon na ipaliwanag ang proseso ayon sa mga polisiya na nakasulat rin sa ating batas. Sa isang liham na isinumite sa Committee on Appropriations noong September 25, 2024, inilaan na po ng kalihim ng kalusugan ang proseso. PhilHealth was created by law to administer the National Health Insurance Program. Meron pong kapangyarihan ng PhilHealth na gawin ang guidelines para sa mga benepisyo. Nabanggit na po na ito ay pinangungunahan ng Board of Directors na ang chairman ay ang Secretary of Health. May mga kasama rin tayong cabinet secretaries at appointive directors. Ang Board of Directors ay responsable para sa polisiya, monitoring at oversight. Ang Secretary of Health ay hindi nakakaboto sa board ayon na rin sa batas. Mayroong Pangulo at Chief Executive Officer ang PhilHealth na siya ring miyembro ng Board of Directors at siya ring Vice Chairperson ng Board of Directors. Tama po si Congressman Lee na mayroong Benefits Committee ang PhilHealth as part of the board na siyang tumitingin at sumisiyasat sa mga proposal para sa benepisyo. Ang PCEO ang siyang responsable para sa general conduct of the operations, pagkilos, and management functions pamamahala ng PhilHealth. Ang management ng PhilHealth ang gumagawa ng benefit plan at ang benefit policy documents ng korporasyon. Meron itong clearinghouse function para sa mga bagay-bagay na siyang isinasangguni ng executive committee para aprubahan ng board and bank or ng mga komite nito tulad ng BENCOM. Ang PCEO at ang EXICOM ay nangangasiwa sa isang health finance policy sector na dating tinawag na Health Finance Policy Research Department na may tungkulin na tignan, periodically review ang mga fees, charges, compensation rates, capitation rates, medical standards, health outcomes, at ang kasiyahan ng mga miyembro ng PhilHealth at ang mga benepisyo. Ang HFPS ang siyang responsable para ibigay ang mga rekomendasyon sa polisiya at sa pagkilos ng korporasyon sa PCEO, sa management, na siya namang ipapasa sa Board of Directors. Ipinakita na ng PhilHealth Management sa Kamara de Representantes noong panahon po ng budget hearing ang sinasabi ng mga trends kung paano nga nangyari yung mga benepisyo sa nakaraang mga taon. At nasa kanila ang responsibilidad na magbigay sa mga detalye. Ayon sa batas at polisiya, ang pamamahala ng PhilHealth ng management ang may mandato
na magsabi, magpanukala sa mga detalyado at komprehensibong plano at pati mga timeline kung paano gagawin ang pagtaas sa benefit packages. Kapag walang proposal mula sa management, tulad ng Kongreso na siyang legislative, sa loob po ng PhilHealth, hindi makakakilos ang board at walang maaprubahan. Sa katunayan po, nabanggit na po ng ating PCEO na meron pong timeline na sila rin naman po nagsasabi kung kailan ma-approve ang mga circular. Ang mga na-anunsyo po na benefits ng mga nakaraang 2 buwan, salamat po kay Wilbert Lee sa pagkilala sa mga anunsyo, ay nanggaling na sa board. Tapos na po ang trabaho ng board, it is management's turn. Mr. Chair, narinig ko po yung sinabi ni ASEC Domingo, no? So, sa pagkakaintindi ko, di parang ang sinasabi mo po dito, Mr. Chair, parang silo o hiwalay ang DOH and PhilHealth, no? Imbis na nagtutulungan. Ganito ba ang ibig sabihin nito? Paano natin ma-achieve yung ating UHC? Parang hiwalay. No? Hiwalay ang nangyayari. Yung response po dun sa parang observer lang ba ang DOH lumalabas dito ngayon? Sa PhilHealth? Mr. Hindi Chair, ba dapat Yes, DOH ASEC ang Domingo. nagdadala? may I proceed, Mr. Chair? Kasi to lower the out-of-pocket expenses of all Filipinos, Mr. Chair, sorry, with the indulgence of ASEC Domingo, di ba dapat DOH ang nag-take the lead dyan? Please respond. Chair, sumusunod lamang po ang DOH sa batas na nakasulat simula noong 1995, ang Republic Act 7875 na napakalinaw po na attached agency ang PhilHealth sa DOH. Ayon po sa Administrative Code of 1987, ang isang attached agency ay hindi maaaring mangialam sa daily operations, ang supervising agency rather ay hindi maaaring mangialam sa daily operations ng ating mga attached agencies. Yan po ang nasa batas, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, yan ang gusto ko pong malaman at marinig kasi maybe kung ganyan po ang nangyayari, para po magawa natin yung ating pong talagang objective na mapataas itong mga benefisyong ito, maisulong ang talagang UHC, maybe it's about time na tingnan po na itong PhilHealth ay talagang ihiwalay na totally sa DOH. No? Kasi wala rin kwenta, nagiging delay lang, cost of delay lang. Mr. Chair, no? Maybe this committee can at the proper time make the recommendation na ihiwalay na lang totally or maybe ilagay na sa Office of the President itong PhilHealth. No? So, Mr. Chair, yan lang po ang punto ko rito. Again, binabalik ko lang po doon sa gusto ko po mangyari na mapabilis talaga ito. No? Mapabilis. And kanina, sabi Mr. Chair ng ating PCO dito, he will submit the detailed and complete plan kung paano ito at kailan ito mangyayari ng mga benefisyong inaasahan po natin. Dahil sinasabi ko nga, hindi po pwede, hindi nagmo-moratorium po yung sakit. No? Kailangan tuloy-tuloy ang ito po nga. And sinasabi ko nga, hindi po mawawala itong problemang zero subsidy na to. No? Hanggang hindi po nagagamit itong mga perang ito, Mr. Chair. Okay. Actually, Mr. Chair. Yes, Mr. Ledesma. No, just a quick response, no, Mr. Chair. We will submit the, actually, we have a 3-year benefit plan. So- Sorry, with the indulgence, Mr. Chair of PCO, can you improve it? I mean, bilisan natin. Itong mga perang ito, kung magkano man ito, gamitin, no, including yung mga naka-invest, yung pondo na unused fund talaga, unused funds. Gamitin kaagad ito kung maaari nga within next year, gamitin matapos natin itong mga increase in case rates, in benefits, tingnan agad kung paano gawin, anong kailangan gawin, no, para ma-achieve po ito. Yan po yung commitment, Mr. Chair, na gusto ko sana makuha dito sa ating PCEO. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Again, we hear you loud and clear. You have our commitment that we will
to the best of our abilities in PhilHealth, we will accelerate, we will expedite as fast as possible po the